sinasabing, the basic human needs, yun daw mga pangangailangan ng tao. Food, clothing, tsaka shelter. Diba? Yan ang basic human needs. Food, clothing, shelter. Busog ka nga. Pero ang daming taong nagugutom. Ang ganda-ganda nga ng bahay mo, ikaw lang mag-isa. Ang ganda-ganda ng damit mo, ang pangit naman ang ugali mo. Pang Miss Universe. Pero ang pangit ng ugali. Mga kapatid, hindi food, clothing, and shelter ang basic human need. Pwede kang mamuhay na simple lang, diba? Naka-t-shirt ka lang, yung maong mo, sira-sira pa, diba? Ang mahal-mahal ng maong na sira-sira, butas-butas. Kung ano pa yung dami ng butas, yung pa pinakamahal. Ikaw naman, sursi ka ng sursi. Galit na galit anak mo, Mama, wag mo ganun. Yung anak mo, bubutas na naman. Si nanay naman, sursi na naman. Anong basic human need? Yang apat na yan. Hope, pag-asa. Sa susunod na linggo, kapayapaan, sisindihan. Sa ikatlong linggo, bawal ang sumimangot. Kasi yung pangatlong kandila, joy. Kaya si Joy dapat present sa third Sunday. Kailangan ipatunayan mo na ikaw ay masiyahing tao. Bawal ang sumimangot sa ikatlong linggo. Kung wala ka sa mood, huwag ka na muna magsinda. Kasi dapat nakangiti. At yung pang-apat, yung mga bigo sa pag-ibig. Kasi candle of love. Yan. Magandang maintindihan natin yung apat na kandilang yan. Ngayon, bagong pag-asa. Yan, ready ka na for next year. Yan, ready ka na. Kasi may bagong pag-asa. No? Kailangan harapin natin ng walang takot kasi alam natin na yung pagsindi ng kandilang yan, tayo ay muling sinisindihan, nililiwanagan ng Panginoon at hindi ka na naman uling mag-iisa sa hamon ng buhay. Sa pangalawang linggo, be present. Kasi yung pangalawang linggo, peace. Yung mga hindi nakakatulog ng gabi, ang daming mga iniisip. Hindi mo na kailangan ng katingko. Yan pa lang, sapat na. At sobra-sobra pa, I tell you, pag nasindihan yan, baka hindi ka na magising. Sobrang payapa. Talagang namayapa ka na. Oo, baka walang pumunta sa susunod na linggo. Ay nako, wag kang nagsisimba sa susunod na linggo kasi sabi ni Father sa mga namamayapa daw yan. No, kailangan natin ng peace of mind. Na kahit na anong gulo, kahit na anong pinagdadaanan mo, kayang-kaya mong dalhin. Kasi sa mga panahon na hindi mo na kayang dalhin pa ang iyong sarili, magugulat ka na lang, nakakatawid ka. Bakit? Kasi karga-karga ka na ng Panginoon. Yung footprints in the sand, remember? 4 na yapak, tapos biglang naging 2 na lang. Nasaan yung yapak ko? Kinarga na pala ako ng Diyos. Kasi alam niya hindi ko na kaya. Siya na ang magpapatuloy sa daan ng buhay ko. Yun yung sabi ng ating Panginoong Diyos. So, peace of mind. No? Sa second Sunday. No? So, wag na munang umorder ng katingko kasi ito yung talagang pinakamagaling na medisina. No? At yung pangatlo, yung joy. Hindi nila alam, natawa-tawa ka lang, pero kung alam lang nila, ang bigat na pinagdadaanan mo sa buhay. No? Pero nakakatawa ka. Nakakasabay ka sa grupo. Paano mo nagawa yun? Secret. Kasi kasama ko ang Diyos. Kasi alam ko, in every problem there is a solution. Walang problema na hindi natin malulutas. At kung hindi man natin malutas, magpapadala ang Diyos ng anghel. No? Katabi mo nga yung anghel eh.
No? Si angel of God, my guardian dear, iba? Na hanggang ngayon, dinadasal pa rin natin. Kasi may talagang naka-assign na anghel sa bawat isa sa atin. At huli sa lahat, love is sweeter the second time around. So may pag-asa pa. May pag-asa pa. Ha? So wag mabawala ng pag-asa kasi umpisa natin pag-asa na eh. Ako, Father, panindigan mo yan, ha? Pag wala talagang nangyari sa buhay ko, kasalanan mo yan, Father. Next year na uli. Sabi nga, try and try until you die. Until you succeed. So, mga kapatid, yan, nakakatawa na tayo ngayon. No? May bago tayong pag-asa. So, I look forward na sa susunod na mga linggo, wag na wag tayong magmintis na dumalo ng misa. Otherwise, masasayang yung personal na ibibigay na biyaya ng Diyos sa atin. At yan ang apat na components na sangkap sa isang matuwid at isang matatag na buhay. Na kailanman hindi kayang ibigay ng pagkain, ng damit, at ng bahay. Itong apat na ito. Sapagkat ito ay galing sa Diyos. At sa bawat pagsisindi niyan ay muling sinisindihan ang kapayapaan, yung pag-asa, yung kapayapaan, yung galak, at panghuli ay ang pag-ibig. Na kahit na anong sama ng loob natin sa tao na inargabyado tayo, sa huli, yan yung kaya nating mahalin, no matter how bad that person is. Kasi una tayong minahal ng Diyos eh. Ang Diyos hindi kailanman namimili. At panghuli, bakit kaya sa lahat ng mga kandila, yung pag-ibig ang panghuling sinindihan? Dahil ito ang dahilan kung bakit pinadala ng Diyos si Jesus sa atin. Sa labis niyang pag-ibig sa akin. No? So nabigo ka man sa pag-ibig sa tao, kailanman hindi ka bibiguin ng Diyos. Sapagkat mas malaki pa rin at dakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, sa susunod na linggo, kita-kits tayo ulit. Ha? Amen.